Okay, magandang gabi po sa ating mga giliw na sumusubaybay sa ating programang Huntahan at Kapihan sa BNN. At muli, narito po ang inyong mga lingkod, Jonald Medina Rayos. At ako po si Gads Rodelas. Kuya Jonald, yes. Medyo nasa ibang lugar na naman tayo sa mga oras na ito. Siyempre, dahil tayo maya-maya may konting coverage, kaya tayo ay sinasamantala natin ang pagkakataon dahil hindi naman pwede na ay magiging dahilan natin ang coverage para hindi na naman natin. O tayo magpahinga na naman at maghintay ang ating mga tagapanood, ang ating mga sumusubaybay sa ating programa. Sapagkat ngayong araw ng Biyernes, Payday Friday. Oo, Payday Friday. Ngayon magsisimula yung street fair ng Aboitiz. Dito yan magaganap sa outlet sa lungsod ng Lipa. Teka't baka ako'y magkamali sa aking sinasabi. Tama naman. Oo. Street fair. Batangas Street Fair. Music and beer treats mula ngayong araw, August 30 hanggang sa Sunday. At iyan ay 3 araw na selebrasyon dito sa outlets sa Lima State sa lungsod ng Lipa at bayan ng Malbar. So, ano ang mga naging kaganapan sa ating mga kapaligiran nitong mga nakalipas na linggo? Sobrang puno. Napakahaba ng hindi lang araw eh. Oo. Yung buong linggo natin, siksik na siksik. Yes, oo. At simula dun sa last weekend, ito yung ginanap dito sa Batangas at mismong dito sa Lima State yung Bagong Pilipinas Servicio Fair at nandito ang libu-libong mga kababayan natin Batanggenyo na tumanggap ng iba't ibang mga benepisyo para mula sa pamahalaang nasyonal. At ang mga serbisyong iyan katulad ng mga assistance sa mga tupad, assistance sa ating mga magsasaka, mga fisher folks. Ganon din naman ang mga tulong ng iba't ibang mga ahensya na sabi nga yun nga, serbisyong ng pamahalaan, lahat ay dinala dito sa Bagong Pilipinas Servicio Fair. At nasa humigit kumulang 60,000 mga Batanggenyo ang nahandugan ng Servicio Fair. Yes, at hindi lamang yan, halos kalahating bilyong piso ang inilaan ng pamahalaan sa iba't ibang mga sektor at iba't ibang estilo ng mga serbisyo. Mayroong tulong puhunan, mayroong ayuda at iba pa na dinala dito at ang namuno sa gawaing yan, namuno sa pagkakataong iyan na dinala dito ang Bagong Pilipinas Servicio Fair ay walang iba kundi ang ating Finance Secretary Ralph Recto. At syempre katuwang niya na dyan si House Speaker Martin Romualdez at ang lahat ng mga kongresista ng ating lalawigan ng Batangas. Meron tayong 6 na distrito plus yun pang mga party list representatives na homegrown dito sa ating lalawigan ng Batangas. Pero syempre yan ay sa ilalim pa rin ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang ating lang napansin sa pagkakataong ito, wala dito ang pamahalaang panlalawigan. Ayun. Bakit di ba? Hindi mo ba napansin? Napansin ko rin ngayon, hindi lamang yung ang gobernador, ang vice-gobernador at ang mga bukal ay wala. Bakit hindi ka ba't usap o hindi parang walang papel na ginampanan sa serbisyong yon? Dahil ba ito ay programa ng pamahalaang nasyonal? Parang ganun ang lumalabas kasi ang nakita natin at naririto nga ay ang mga leader ng pamahalaang nasyonal, ang mga kinatawan o mga kongresista ng iba't ibang lugar na bumubuo ng 19th Congress sa pamumuno ng Speaker of the House Martin Romualdez. Ito ay ginanap ng 2 araw noong August 24 at 25. At yung hindi lamang sa pagbibigay ng serbisyo dahil pagdating ng gabi ay nagkaroon ng mga konserto. At ito ang tinatawag nilang pagkakaisa concert at talaga namang dinumog ng ating mga kababayan, lalo na ng mga kabataan, ang concert na yon at yung mga serbisyong dinala dito
lalo na noong anong araw yun na sobrang tindi ng traffic. Araw ng Sabado. Sabado. Na tindi ng traffic sapagkat hindi natin alam kung ito ba ay nabaguhan ang outlet sapagkat dito nga ginanap yung servisyo fair na iyon. Dito naman bigla kong naalaala yung ipinaliwanag sa atin ng Aboitiz Estate nung tayo ipumunta dito 2 weeks ago nung buksan yung Tower 1 na yung mga plano na pagbubukas ng kalye dito sa yung magkakaroon ng panibagong exit ang Star Toll sa tapat na mismo ng kabilang gate, di ba, na gagawin dito. At kumbaga ilang mga gates pa ang i-develop ng Lima para pagka binuo o para pagka nagkaroon ng mas malaking improvement o development sa katabi ng Aboitiz Beach ay magkakaroon ng tuwirang maayos na access ang ating mga kababayan papunta sa National Highway. Gaya nga ng binanggit mo, itong likuran ng Aboitiz Beach ay bagamat ginagawa pa ay binuksan na upang magkaroon ng access dahil mula doon sa JP Laurel Highway papunta dito ay iyon ang pinakamalapit na access. Yes. Ang naging problema nga lang din, Kuya Jonald, gaya nung nagkaroon tayo ng press conference, kung matatandaan mo, naitanong ko ito kay Mayor Eric Africa kung meron bang mga rerouting, yung mga daan, pero ayon naman sa kanya ay yung mga nagdaan ni Ika ay nasa mahigit 100,000 naman ng attendees ay hindi naman nagkaroon ng ganoong pagsisikip. Pero ngayon ay nakita naman natin na talagang masikip. Madaling araw pa lamang ay sikip na. Mahaba na yung traffic. Sapagkat lalo na't ang mga pupunta, siguro depende rin nga sa klase na mga pupunta kasi ang karamihan doon ay mga beneficiaries mula sa iba't ibang bayan ng lalawigan ng Batangas na pumunta dito sa Aboitiz Estate, dating Lima, ganun, para makinabang o tumanggap ng mga benepisyo na hatid ng Bagong Pilipinas Servisyo Fair. At saka hindi lang mga pangkaraniwang sasakyan yung mga dala nila. Meron ding mga sakay ng buses dahil yung mga sinabihan ng kanilang mga local government units ay nag-provide naman ng sasakyan sa kanila papunta naman sa lugar na ito. At yung iba naman ay yun na nga, nag-commute. Gaya rin ng itinanong ko kung maayos ba o meron bang maaring sakyan itong ating mga kababayan na magko-commute at kung gabihin man sila, meron pa rin bang mga available sa sakyan pauwi sa kanilang mga tahanan. So yan po ang mga naging kaganapan nung nakalipas na weekend. Samantala, bago pa man dumating ang servisyo fair na iyan, nasimula na nakabilang Lunes na idineklara sa lalawigan ng Batangas ang state of calamity dahil sa ASF. Kung nung araw na tayo i-lift o tanggalin na yung deklarasyon ng state of calamity dahil sa bagyong Karina at Habagat, ipinalit naman yung deklarasyon ng state of calamity dahil naman sa African swine fever. Sapagkat sa lalawigan ng Batangas ay nung araw na yon ay nasa sa 8 bayan na ang may mga naitalang kaso ng ASF. Sabi nga may naitala, quote-unquote, yung recorded, officially recorded. Kasi may mga, doon sa 8 bayan, merong mga bayan tayong nadidinig naman yung mga kaso ng ASF, pero wala doon sa napareport. At ayon nga po sa Provincial Veterinary Office, ay may mga bayan na pinipili nila na hindi mag-report. Hindi nila inireport ng tuwiran ang mga naging kaso ng ASF sa kanilang bayan sa kumbaga sa takot na baka hindi na maibenta niyo yung ibang mga walang sakit o kaya magkaroon ng stigma ito sa mga ibang magbababoy. So yun ang naging kaganapan, pero sabi nga nagtuloy-tuloy na ideklara ang state of calamity, pero sinasabi naman po ng ating pamahalang palalawigan sa pamamagitan ng ating Provincial Veterinarian Dr. Marasigan at saka ng ating PDRRMO Chief Dr. Amor Calayan Banuelos o Banuelos Calayan na ang unang makikinabang doon sa ang mga tuwirang tatanggap ng indemnity
assistance na ibibigay ng pamahalaan, yung mismong nag-ulat o nag-report ng kaso ng ASF sa kanilang lugar. Ibig sabihin, kung ikaw man ay isang magbababoy, kahit pa ikaw may malaking farm o ikaw may backyard piggery lang, pero at ikaw namatayan ng kunwari 20, 30 o 50 baboy, pero hindi mo inireport, ay wala kang matatanggap. Yun ang siste nun. Oo. Kasi, kinakailangan, datos ang pagbatayan, sabi nga ang pagbibigay ng benepisyo o ng assistance ng ating pamahalaan sa mga magbababoy na apektado ng ASF ay nakabatay sa datos. Kung ikaw ay nag-report kung gaano kadami yung iyong mga baboy na namatay o naapektuhan ng ASF, yun din ang bilang ng bibigyan ka ng assistance. Oo, at syempre sa atin din lalawigan na paulat ang ground zero. Yes, itong ASF na yan nga yung bayan ng Lubo. Kasi ito naman pagsasabi ng ground zero, ito yung media term. Sa bahagi ng Department of Agriculture at saka ng ating PROBET, ayaw nilang banggitin yung ground zero. Kasi pag sinasabi natin ng ground zero ng epidemya ng ASF, masyadong nababa yung parang wala nang pag-asang maging para tindi ng tama, sobrang lala. Sobrang lala. Pero ngayong araw na ito ay sinimulan. Ngayong araw na ito sinimulan ang pagbabakuna sa Lubo, sa bayan ng Lubo. Doon po dito sa kauna-unahan sa Pilipinas na ipatupad ang pagbabakuna sa mga baboy kontra ASF, ginawa ngayong araw, sinimulan ngayong araw sa bayan ng Lubo, Batangas. Yan sa pamamagitan ng Department of Agriculture. Subalit, Kuya Jonald, aminado naman sila na yung hindi lang nila binanggit kung ano yung pangalan ng bakuna, ay ultimong sa Shopee ay nabibili. Oo. Yun na nga, isa pa na kinababahala. At sinabi naman nitong Undersecretary ng Department of Agriculture, sinabi kahapon at inulit pa kanina na yung pagbili ng bakuna sa ngayon na ginagamit para dito sa biglaang pangangailangan ito ay talagang minadali ang pagbili. Pero after nitong pagbabakuna, ito malawakang pagbabakuna ang ginagawa sa Lubo at ibang mga karatig bayan sa lalawigan ng Batangas, yung mga susunod na bakunang bibilhin ng Department of Agriculture para tugunan ang problema ng ASF o kaya mapigilan ang pagkakaroon pa ng ASF sa ibang lugar, ay dadaan sa tuwirang proseso ng bidding, etc. etc. Yun talaga proseso ng procurement sa pamahalaan. Kumbaga ito ay parang hindi lang nila sabihin na trial and error. Yes. At bukod nga sa bayan ng Lubo, kahapon lang, 'di ba, na nadeklara sa bayan ng Tuwi. Balayan. Hindi, yung sa ASF pa rin. Okay. Sa bayan pa rin ng Tuwi, nagdeklara ng state of calamity tungkol sa ASF. So, ganun pala, kahit deklarado na sa lalawigan, dineklara pa rin ng bayan ng Tuwi ang state of calamity sa kanilang bayan sapagkat batay sa kanilang sa resulta ng mga reporting sa kanilang municipal veterinary ay lumampas doon sa hinihinging bilang ng mga barangay na apektado. So, ibig sabihin, lumawak pa ang lugar na apektado ng ASF sa bayan ng Tuwi, kaya na dumating sa pagkakataon na ideklara ang state of calamity on ASF sa bayan ng Tuwi. Malamang nga, Kuya Jonald, ay dahil na rin yan, hindi pa gano'n na katindi yung pagbabantay. Dahil alam mo, Kuya Donald, nabalitaan mo rin naman sa bahagi ng Quezon City nga natatakbuhan pa. At yung pinakamalapit sa atin itong bayan ng Chaong Quezon ay natakasan pa rin birim. At saka yung galing sa Riaya na nahuli. Nakarating na ng Maynila, kita naman yung mga baboy kulay violet na. Yes, so yan po yung mga alam niyo po ang gagawin dito ng pamahalaan. Sabi nga ng DA at saka ng PROBET, paano magkakaroon ng depopulation. Ano ba yung depopulation? Ito muling po yung pagpaparami. Muling pagpaparami. Pero ang gagawin muna, yung sa depopulation, yung mga baboy na may sintomas na ay kinakailangang ikal o patayin na So sa bawat baboy o biik na papatayin,
ito po ay may katumbas na halaga. Sa bawat biik, 4,000. Sa growers, 8,000. At sa mga inahing baboy naman ay 12,000. So kung ilan ang pinatay, sinadyang patayin at o biglang sinadya nga patayin ang mga baboy na ito, yun po may katumbas na halaga, yung indemnity fund na tinatawag. Pagkatapos, yung mga lugar na apektado at na may pinatay ng ganito na mga dinepopulate ang sila ay lilinisin ang kanilang mga ulbo, mga koral ng baboy at hanggang sa makailang buwan. At pagkatapos nun, i-inspectionin kung ready na. Tapos utay-utay sila pag-aalagain ng 2-3 baboy, kung sige ng sige hanggang sa umayos na. At kapag ito ay tuwirang nakatawid na ganyan, unti-unti na sila ay bibigyan ng assistance ng Department of Agriculture, papayagan na ulit silang mag-alaga ng maramihan. Yun ang depopulation. Kumbaga, pinapalitan ang populasyon ng baboy. At alam naman natin na hindi naman ganun kabilis. Yes, oo. So yan po ang usapang baboy. Usapang ASF. At sabi nga namin, ang linggong ito'y punong-puno ng mga kaganapan sapagkat hindi lang naman po usapin ng serbisyo ng ASF ang mga naganap sa lalawigan ng Batangas. Dahil ang ASF po ay dire-diretso, magpapatuloy po yan. Pero ang mainit na balita. Yan. Ang umiinit na balita, ang balita po ng politika sa ating lalawigan ng Batangas. At sandali, maputol muna kita. Kasi baka tumawid ka na galing na tayo ng araw ng Sabado at Linggo sa serbisyo. Pero huwag ka muna tatawid ng Lunes. Kasi may nagdeklara na nung araw ng Sabado. Kumbaga, hindi lang tuwirang sinabi, pero kaya nga maraming mga deklarasyon ito deklarasyon ng state of calamity. Pero ito ibang deklarasyon ng ibang klase ng deklarasyon. Iba't ibang deklarasyon ng ating mga kababayan na sabi nga deklarasyon ito ng napipinto nilang paghain ng mga sarili para sa mga iba't ibang posisyon na tatakbuhan nila sa darating na eleksyon sa 2025. At sabi nga, bukas, September na. Hindi pa pala. May 31 pa pala. Sa Linggo, September 1 na. Isang buwan na lang. Dahil sa October, magsisimula ng mag-file ng Certificate of Candidacy ang ating mga kababayan na tatakbo sa iba't ibang posisyon. At dun po ay sino-sino ang sa ngayon. Kung atin pong babalikan sa isang episode ng ating programang Huntahan at Kapihan sa BNN, ay nagdeklara si Tanawan Vice Mayor Junjun Trinidad. Siya yung kauna-unahan na nating nakausap at sa ating mismong programa niya, idineklara ang kanyang balak na pagtakbo sa pagiging mayor ng lungsod ng Tanawan nung Sabado. Sabado ba yun? Sabado ba yun? Sabado ang serbisyo fair. Sabado ay nagdeklara po ng kanyang balaki na tumakbo sa pagka-mayor naman ng lungsod ng Tanawan si Engineer Noli Sanchez. Lungsod ng Santo Tomas. Ano ba sabi ko? Tanawan. Lungsod ng Santo Tomas. Nagkabaliktad tayo. Nung nandun ako, nasabi ko Tanawan. Lungsod ng Santo Tomas. Ulitin po natin. Engineer Noli Sanchez ng lungsod ng Santo Tomas. So siya po yung unang nagdeklara ng pagtakbo niya sa pagiging mayor ng lungsod ng Santo Tomas. Siya po yung dating municipal engineer ng dating bayan ng Santo Tomas nung panahon ni dating Governor Arman Sanchez na si dating mayor ng Santo Tomas. So siya po ay nagdeklara ng pagtakbo sa pagiging mayor ng lungsod at kasunod niyan ay ang kanyang deklarasyon na meron siyang isang full line-up kasama ang dati ng Vice Mayor ng lungsod ng Santo Tomas bilang kanyang magiging katandem at ang kanyang mga magiging konsehales. So, at doon ay pinahayag niya din kung ano yung kanyang mga balak gagawin sa bayan ng sa lungsod ng Santo Tomas. At nakita rin naman natin na
mukhang handa na naman siya sa susuungin niyang panibagong landas maliban doon sa pagiging isang inhinyero, Kuya Jonald. Yes, oo. So, bukod po sa kay Engineer Noli Sanchez, ay dumating naman nga kina Martesan. Araw ng Martes. Kina Martesan. Sapagkat long weekend, Martes po naman, sa lungsod ng Tanawan, ito ang masiste. Ang pagharang ng mayorya ng sangguniang panglungsod members o ng majority ng mga konsehales ng lungsod ng Tanawan sa proposed supplemental budget number 1. Ito yung nagkakahalaga ng mahigit 615.7 million pesos na panukalang supplemental budget para sa lungsod ng Tanawan, at ito po ay hindi pinayagan ng mga konsehales na maipasa sapagkat in summary nga, sabi nila, ang mga nakapaloob sa naturang panukala ay more on self ano ba yun? Mas madaling ipaliwanag yan. Parang nakatuon lamang sa mga serbisyo na magsusulong sa posisyon sariling interes sa interes ng ating incumbent mayor Sandy Colliantes, na ayon naman sa alkalde ay yung mga nakapaloob sa proposed supplemental budget ay yun ang mga ibinulong, idinaing, hiningi sa kanya, inilapit sa kanya ng mga punong barangay ng lungsod ng Tanawan. Oo, at doon sa summary nga natin ay 7 yung bumoto ng no. Ng pagtutol. Oo. At itong 7 ito ay karamihan dito ay kasamahan niya nung siya ay tumakbo bilang alkalde ng lungsod ng Tanawan. Kasi ang sabi nga nitong mga nagbumoto ng no ay marami pang mga programa, marami pang mga proyekto sana na dapat siyang pinaglalaanan, siyang ginagawang prioridad ng administrasyon. Ito yung mga programa na mas may malaking impact sa mga Tanawenyo at magsusulong sa kanilang interes, sa interes ng mga mamamayan, lalo na yung mga taga-malalayong barangay, katulad ng serbisyong pangkalusugan, serbisyong pang-edukasyon, sa halip na puro dole out ng pagbibigay ng ayuda. Sabi nga ni Vice Mayor, sa halip na ang bigay mo ay financial assistance o educational assistance, ipagawa mo ng maayos ang mga school buildings, magkaroon ng mas mahabang programa para sa mas mahabang pagpakikinabang ng mga kabataang Tanawenyo. Sabi nga lalo na itong nakakatuwa yung binanggit ng 2 doktorang konsehales na dapat maging prioridad din ang mga serbisyong pangkalusugan. Sabi magkaroon dapat ng mga ultra rural health unit para sa mga estratehikong lugar ng Tanawan, para yung mga taga-malalayong barangay ay meron silang mapupuntahan ng mga serbisyo na sa halip na pumunta sa mga pribadong ospital. At ang nakita rin kasi nitong mga konsehal ay doon sa mga barangay na hahandugan ng paglalaanan sana budget, ng budget, ng proposed budget. Ay magkakapareho yung halaga. Nakalagay doon, mga tigta 3 milyon yun. In uniform. Puro pailaw. Hindi, bukod pa yun. Kalsada. Yung kalsada ay, may kalsadang gagawin ay nagkakahalaga ng 3 milyon at yung kalsadang papatungan ng asfalto ay 3 milyon din. Kumbaga, isasaayos ang kalsada, yun ang halaga. Papatungan yung kalsada para mapantay ay ganun din ang halaga. Parang, yun ang isa sa kanilang doubt kung bakit nagkaganon. Kumbaga ay ang inaano nila dito ay hindi ito personal na pag-atake sa mayor, kundi ito ay dahil sa ang programang inihain ay hindi iyon ang higit na kailangan ng lungsod ng Tanawan. So, yun po ang kaganapan sa lungsod ng Tanawan, kasunod na lungsod ng Santo Tomas sa magkasunod na araw. At ang panghuli,
sa ating hanay na mga kaganapan. Ito ang nagdaang linggo. Kagabi. Kagabi pa lamang. Kagabi ay nagkaroon po ng pahayag sa publiko ang ating Mayor J.R. Fronda ng Bayan ng Balayan. May kaugnayan sa naitalang kumpirmadong kaso ng Mpox o itong monkeypox sa Bayan ng Balayan. Ito po ang pang-14 na kaso ng Mpox sa ating bansa simula noong July 2022. Ito din ay pang dagdag, ito ay parang dalawang bagong kaso ngayon dito sa ating bansa at ito ang pang-14 sa bansa, una sa Calabarzon. Nagkataon pa na ang biktima o ang pasyente ay taga-Bayan ng Balayan. Isang binatilyo, 12 anyos na hindi naman nagbiyahe sa malayo. Kaya po ang panawagan, hindi lamang ni Mayor J.R. Fronda, kanina nakausap ko din, ay nagsabi din ang dating Deputy Speaker Raneo Abu na yung panawagan sa publiko na kung tayo po ay makakita ng mga sintomas nitong mga parang akala mo'y bulutong na mga rashes at may malalaking pantal-pantal, malalaking butlig na may tubig na pag nagtagal parang nana, ito po ay Mpox. Kaya din yung panawagan naman sa Department of Health na magkaroon pa ng dagdag na mitigating measures para matugunan na huwag pang nang lalong lumawak o huwag nang madagdagan pa ang mga kaso ng Mpox sa ating lalawigan ng Batangas. Dahil sabi naman nila, hindi naman ito katulad ng COVID na airborne, ay sana, gaya nga nung 12 anyos na batang lalaki sa buhat sa Bayan ng Balayan, ay matrace kung paano ito nagkaroon para naman hindi na rin natatakot yung iba natin pang mga kababayan. Oo. At sabi nga po, kung kayo ay magkaroon ng mga impormasyon sa ganun, siguraduhin na tama ang impormasyon na ating ipinakakalat. Ngayon ay National Press Freedom Day. Pero kinakailangan ay ang ating pong impormasyong ibabahagi ay siguradong totoo at tayo ay kontra sa fake news. So, yan po ang mga kaganapan sa ating lalawigan ng Batangas simula noong last weekend hanggang ngayon. Bago tayo magtapos, itong nagaganap ngayong araw dito sa Aboitiz outlet sa lungsod ng Lipa, itong Batangas Street Fair. Ngayon, na dapat ay kung sana ay nakasama natin si Ma'am Maricar, yung Assistant Vice President for Marketing ng Lima, pero busy yata dito sa ginagawa sa preparasyon sa mga tawag dito, mga kiosk. Kita naman nagsisimula natin, malapit na mag-umpisa. Ay ibabahagi na po natin na ito po ay magtutuloy-tuloy hanggang sa araw ng Linggo. 3 araw itong Batangas Street Fair. Unang araw, ngayong araw ng Biyernes, nagsimula kaninang hapon, alas 5 ng hapon hanggang sa hating gabi o hanggang sa close ng mga tawag dito, ng mga ng mga factories dito. Hindi, nung mga pesto. Okay, mga kiosk. Music and craft beers. So, yun po ang day 1. Bukas, araw ng Sabado ay ang Battle of the Bands. At sa Linggo naman ay awarding. So, yan po ang Batangas Street Fair na inihahandog ng Aboitiz State para sa ating mga kababayang Batanggenyo. Kaya, ganun din naman, tayo po ay nagpapasalamat din sa Aboitiz Infra Capital at Aboitiz sa Lima State sa bibigay sa atin ng pagpapatuloy sa atin para may pahayag natin ang ating programa o magawa natin ang ating programa ngayong araw na ito ng Biyernes para sa ating programang Puntahan at Kapihan sa BNN. Pero sandali, bago tayo magpaalam, ay syempre binabati natin ang bagong chairman at CEO ng Presidential Communication for the Urban Poor, Kuya Jonad. Walang iba kundi ang dating USEC ng Department of Human Settlement and Urban Development at ang dating Mayor ng lungsod ng Lipa at dating bukal ng ika-4 4th District ng lalawigan ng Batangas, Maynard
asa sa bili. So congratulations po sa inyo at talagang sabi nga pagpara sa iyo para sa iyo. At kami ay natutuwa na kayo ay napabalik sa serbisyo publiko sa pamamagitan ng bagong posisyon na ipinagkatiwala sa inyo ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. At ito po ay nagpapakita lamang na tuloy madami, nadadagdagan ang ating mga political leaders, mga leader Batanggenyo na nagsisilbi sa ating pamahalaan, hindi lang sa lokal, lalo na sa pamahalaang nasyonal. So sa pamamagitan po niyan, ang aming pagbati sa inyong lahat ng have a nice weekend. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsubaybay, pagtutok sa aming programang Huntahan at Kapihan sa BNN.